As believers of Jesus Christ, we are known for faith. As believers of Jesus Christ, we are known for faith. Not just that we have faith in God, but that we believe by faith. Not just that we have faith in God, but that we live by faith. And that no matter what comes our way, we always say this: have faith. No matter what comes our way, sinasabi natin sa ating sarili, sa mga kilala natin, have faith. We say this not just because it has become a habit, or worse, just mere tradition. But we do so because the Bible teaches us that people like us must learn to live by faith. Tayo yung mga tao na naniniwala sa miracles. We are the kind of people that believes in miracles, that we can experience them. Gaano karami sa atin ngayong gabi, ito ang desire, makaranas ng miracle sa kanyang buhay. Gaano karami sa atin desire yan to experience a miracle in their life. Meron din ba kayong kilala na sa oras na to, maaring mahal nyo sa buhay, kaibigan, kamag-anak, kailangan ng miracle in their lives? Maybe tonight is a night that God wants you to remember that person in prayer para siya ipanalangin natin na maghimala ang Diyos sa kanyang buhay. Ako, alam ko, marami akong mga kilala, marami akong mga kasama sa church, maraming mga nagpapapray sa atin. There are specific names that are in my mind right now that I know needs a miracle that comes from God. I will pray for them. I pray that you may join me in praying for them later. I want to see miracles happening in people's lives. I myself need a miracle in my life. Our church needs a miracle in many areas of its ministry. And I sincerely desire and pray that all of us who are listening to this message tonight will experience a miracle that comes from God. Amen. I sincerely desire that and believe that nothing can stop God from pouring out so much blessing to you today that you will be overwhelmed, that truly our God is alive, that truly Jesus is alive. Our message for tonight: miracles do happen when you live a life of faith. Miracles do happen when you live a life of faith. Minsan pa po tayong manalangin sa Panginoon and commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataong maka-worship sa inyo. And we surrender all. We give to you everything. Wala na po kaming ititira na hindi po namin isusuko sa inyo. We surrender our thoughts. We surrender our heavy burdens. We surrender our disappointments, our frustrations, our hurts, our offenses, our sicknesses, our problems in life. We surrender them all to you, Lord. And even our dreams, yes, even our dreams and desires, the things that we long for, mga pinapangarap namin sa buhay, pinagkakatiwala na po namin lahat sa inyo. We want to rest in the presence of God tonight. We want to rest in the promises of God. At salamat, Panginoon, sa inyong presensya na alam po namin nandito ngayon. Salamat, Lord, na alam namin kapiling ka namin, ginayakap mo ang iyong mga anak, pinaparanas mo muli sa bawat isa ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan, kaluwalhatian. And so we worship you, Lord, for you deserve the highest praises from your people. You deserve our worship, God. And we reject, rebuke, resist Satan in Jesus' name. And we declare wala siyang magagawa upang talunin ang iyong mga anak. For we claim, receive, and enforce the victory of the Lord that you've given unto us in Jesus' name. In Jesus' name. And we just receive the power that comes from your Holy Spirit. We just ask you, God, to speak to us in a very clear way, in a very powerful way. Touch the lives of your people. Revive your people. Restore your people. Empower us to do your will. As we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. Miracles do happen when you live a life of faith. Miracles do happen when you live a life of faith. Two things I'd like us to discuss tonight. Two very important beliefs. Dalawang mahalagang paniniwala na meron ang Kristiyano, na meron ang nananampalataya sa Diyos, na meron ang mga tumatawag kay Jesus bilang Lord and Savior. These two things. The first one is this.
This we believe, that the life that God has given us is a life of faith, and that life of faith is a life of extraordinary miracles. We believe na ibinigay na buhay sa atin ng Lord, a life of faith, at ang ibig sabihin ng life of faith is a life of extraordinary miracles. Hindi lang isang simpleng pamumuhay, kundi isang simpleng pamumuhay na pinagpapala ng Diyos. A simple life, but a blessed life. Amen. A simple life, but a blessed life. Gano'ng karami sa atin, yan ang hangarin, pakitaas nga ang kamay. Diba, simpleng buhay, hindi yung it's complicated. Ewan ko ba bakit may mga tao yan ng status sa social media. Meron ba sa inyo hinangad dyan? Meron ba sa inyo habang lumalaki, ang pinapangarap, gusto ko nung gano'n, yung complicated na buhay? Wala naman siguro. Nangyari na lang, nagkataon na lang for others, and they find themselves in such complicated situations. But, many of us, OFWs, expats, and even those in the Philippines, hindi ba't once in our lives, hinahangad mo yun, simpleng buhay. Simpleng buhay. Simple at pinagpapalang buhay na nanggagaling sa Diyos. Eksperto na lang ang maraming tao kasi rin sa pagpapakomplika ng buhay niya. Meron ba kayong mga nakausap na dapat simpleng usapan lang pero pinakokomplika pa? May kilala ba kayong ganyan? Minsan mga napangasawa nyo yan. Minsan mga boyfriend nyo yan. Yung dapat tapos na usapan pero humahaba pa. Ang dami pang kailangang daanan when it should have been simple. Mahusay maraming tao to complicate lives. Or relationships. Hindi ba dapat yan, yung, mahal mo ba ako? Oo. Mahal din kita? Oo. Ano ibig sabihin nun? Mag-on na. Hindi yung, I'm not sure. Ano ba talaga dapat itawag sa atin? Yung mga ganyan. Ang dapat itawag dyan, mag-boyfriend. Pero bakit kailangan pa bang yung, I don't know. May mga tao mahilig sa ganyan yung hindi sure. I don't know, may asawa kasi ako Pero, try din natin, wala namang masama. Minsan may nagaganyan pa. Diba? Yung malino na sa sikat ng araw, taken na. O kahit hindi pa asawa, may boyfriend, may girlfriend, pero nagpa-flirt pa. May kilala ba kayong ganyan? May kilala ba kayong mga ganyan? Yan ang mga taong hindi pagpapalain ng Diyos ang buhay. And everybody say, Amen. Alam na bang sabihin kung hindi, pagpapalain din ni Lord dyan? Di syempre hindi. Pero bakit napakarami sa atin? Minsan dahil sa kahinaan. Minsan nga sabi nung isa naamoy ko po kasi pastor, ang bango talaga ng shampoo. Dahil sa shampoo lang, iniwan ng asawa. Ba't hindi na lang bumili dyan sa mga Boots Pharmacy ng shampoo kung yun lang pala ang nagpapakilig sa iyo? Hindi nagkasala ka. At minsan yung iba pa, ang ending din nun, maghihiwalay din yun. Hindi rin yung magkakatuluyan. Pero ang dami nang nawasak dahil lang sa shampoo. Kaya pag halimbawa kayo nadadala ng shampoo, alam na gagawin, bumili na lang. Alamin niyo yung brand. Ami-ami mo mag-isa. Minsan iba sa pabango daw. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Minsan tinatanong ko ano ba nagustuhan mo sa kanya? Bango kasi niya di bumili ka na lang. Malamang sa malamang, afisyonado lang yun. Sa ilan sa inyo na gumamit na afisyonado nung araw at kung ano-ano pa. But seriously, and I hope I'm not offending anyone, na maaring in a complicated relationship, I have no intention of offending anybody. However, kung just in case lang, pinarinig ka ng Lord ng message na to at na-offend ka, buti naman din yun. Dahil mahirap din yung nangyayari na ang kaguluhan sa buhay. Yung hindi ka pa na-offend, yung parang, okay lang, hindi para sa akin yan. May ganon. Malamang sa malamang para sa iyo. Kasi love ka ni Lord. Love ka ng Panginoon. At anong gusto niya? Magkaroon ka ng life of faith, a life of extraordinary miracles. Alam niyo yung buhay na magulo, yung buhay na malayo sa Diyos, yung buhay na galit pa nga sa Diyos, kaaway pa ng Diyos, hindi na bago yan. Nung araw pa yan, marami ng ganung mga tao, pero, dahil sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang biyaya at pagmamahal, ano din ang nangyari? Binago ng Lord ang puso ng mga taong
in a complicated life, binago ng Lord yung puso ng mga taong magugulo buhay, galit sa Diyos, malayo loob sa Diyos, at minsan kaway pa ng Diyos. And one such person is a person known as Paul, who once was known as Saul. Pero tinawag ng Lord, binago ng Diyos ang buhay. From Saul became Paul, and became one of the greatest servants of God. Halos 80% of the New Testament was entrusted to this man, who once upon a time, yung life, malayo sa Diyos. At ang gusto ng Lord, tulad ni Paul, tayo na may background na hindi maganda. Sino ba sa atin dito ang kayang umamin na maraming na nagawa sa kanyang nakaraan na nakahihiya? Sino ba sa atin dito ang kayang umamin na mayroong mga bagay kang mga nasabi, may mga bagay kang naisip, may mga bagay kang nagawa sa buhay mo na ayaw mo nang balikan, pakitaas nga ang kamay. Kasi ayaw na naman di ba? Taas ang kamay. Pag gusto pang balikan, di wag itaas. Di ba? Pero yung sinasabi, ayaw na balikan, taas ang kamay. Praise the Lord, taas ang kamay, dali taas. At pakitingnan nga po, at paki-screen, paki-shoot, paki-selfie. Paki-selfie ang inyong mga katabi na may patunay tayo na ayaw na niyang balikan yan. Praise the Lord. Hindi tayo nag-iisa. Maraming katulad natin. At si Paul, bago naging isang lingkod ng Lord na pinagpala ng Lord ng simple, blessed, and extraordinary life of miracles, minsan din namang malayo sa Kanya. Acts 19:8-12 says, Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. So ang pinag-uusapan na natin yung Paul na binago na ng Diyos. Dating katulad nating lahat that was living a complicated life. Living a life far from God. Living a life that even angered God. Pero that was all in the past. Etong binabasa na natin ngayon yung Saul na ginawa ng Paul, binago na ng Lord ang puso. At paano na siya nabubuhay? Nabubuhay siya una, serving God. Nabubuhay siya una sa lahat, serving God. Nakita natin dyan, verse 8, balikan natin. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. Yun na yung naging lifestyle ng dating masamang tao, dating kaaway ng Diyos. Ang lifestyle na niya ngayon, dahil binago na ng Lord, mag-serve sa Kanya. Marami na rin kayo makikitang ganyan. Minsan masusurprise ka. Hindi ba nung araw laman ng inuman yan? Di ba nung araw yan pa nangunguna sa droga? Hindi ba nung araw pa ang nambubuyo na, patulan mo, walang makakaalam, sikreto nating dalawa. Hindi ba nung araw yan din yung kung post ng post sa Facebook, puro pangit ang pinopost, minsan nga mga malalaswapang mga kwento at mga video. Binago na ng Lord ang pinopost, puro verses na. Ang mga pinopost na mga gawain, nag-iimbita pa sa church, ang pinopost ngayon ay magandang buhay, dati puro mga may kaaway na kung sino-sino, ngayon mga verses, may kilala kayong ganyan. Ang ibig sabihin nun, tulad ni Paul, binabago na ng Lord. Hindi naman perfect. Hindi naman ganun kadali yan, hindi naman overnight yan May timetable si Lord when all of our bad attitudes will be corrected. Pero, kita mo, iba na life ngayon. A life of service unto God. And such now was Paul. Ito yung tinatawag natin mga masigasig. At pinagpipray ko marami sa atin, yan ang maging prayer sa Lord. Gawin niyo po kung masigasig, gawin niyo po kung masipa, gawin niyo po kung committed sa ministry. Paano ba raw naglilingkod si Paul? Ang sabi diyan, arguing persuasively. Hindi lang siya nakikipag-share sa tao, he was passionate in serving God. He was passionate about the kingdom of God. Tapos ito pa nangyari. He was sharing the word of God. He never stopped. Kahit merong mga sinesheran na parang matigas ang puso. Kasi alam niya, sa bawat matigas na puso na sinesheran niya, meron din namang malambot na puso na ilaalapit si Lord sa kanya.
Ganon din tayo. Minsan may iimbitahin ka, may shesharan ka, may matigas na puso, may malambot na puso. Hayaan mo ang Lord magpalambot ng matigas na puso. Ang kailangan lang natin gawin sumunod sa Lord, mag-share, mag-share, mag-share. And at some point, makikita natin kung sino yung dapat nating tutukan. Kung sino yung dapat nating tutukan. Kasi pati si Paul, sabi niya sa verse 9, "But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way." So napansin ni Paul, he's just gonna waste his time just inviting, talking to such kind of people. So what did Paul do? Sabi diyan, so Paul left them. Minsan din, bibigyan kayo ng go signal ni Lord. You're just wasting your time talking to that person. Ipag-pray mo na lang muna siya. Matigas pa talaga ang puso. May iba pang gagawin si Lord sa buhay nun. Baka magkakaroon muna ng dilubyo sa buhay. Baka matatanggal muna sa trabaho. Baka magkakaroon muna ng sakit, yung life-threatening, walang gamot, bago siya lumambot. Minsan may ganyang tao. Hayaan mo si Lord gawin ng kanyang paraan sa kanya. Pero ano ginawa ni Paul? He left them. Kasi bakit? He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. May nakita naman siya na kung merong matigas ang puso, may linapit din naman si Lord sa kanya na malambot ang puso. Kung merong ayaw mag-support sa ministry, may nakita naman siya na gusto mag-support sa ministry. Kaya ano ginawa niya? Hindi lang a life of service, but a life of training. Yan ang taong pinagpapala ng Lord. Simple, blessed life, a life of faith, a life of extraordinary miracles. Listen to this. A simple life, a blessed life, a life of faith, a life of extraordinary miracles. What does it do? Naglilingkod sa Lord at nagtitrain ng mga taong maglingkod din sa Kanya. Kaya ano, ginawa ni Paul? He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. Nag-disciple siya. Kahit ako bilang pastor, ganyan. Lahat ng tao I'll preach to, lahat ng tao I'll share the word of God, pero makikita mo naman Mapapansin mo rin kung sino yung mga taong hinihipo na ng Lord at gustong-gusto pa. Kaya I always tell many people in our church, may worship service tayo. Pero bukod sa worship service, may Bible studies din. Pag kaya ng panahon mo, umattend ka rin nun. At kung gusto mo pa mas lalong lumugo sa ministry, umattend ka ng growth training, which is different from the Bible study. There's deeper Christian teaching. There's training for ministry. Umaabot minsan ng mga tao sa ganon, ayaw na lang mag-worship, hindi lang worship ang gusto na Bible study pa, hindi lang Bible study, nagpapatrain pa. Meron pang iba, tinatawagan pa ako, Pastor, libre ka ba ngayong araw? Gusto ko po maka one-on-one ka. Kahit po tayo magkape, o kahit sang restaurant gusto nyo pong kainan, kahit Japanese restaurant po, kung saan nandun ang sashimi, sushi, o kung saan pa man. May nanggaganon pa sa akin, nangangarir. Hindi dahil para sa akin, pero dahil meron na siyang desire to grow in the Lord. So sabi niya, kung kailangan matutukan, magpapatutok ako na matutunan lalo ang salita ng Diyos. At ako, I want to live a life that is simple, blessed, a life of faith, a life of extraordinary miracles. So I would do it. I will serve God and train people to serve Him. At ano pa nangyari dyan? Verse 10, this went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. Consistency. Hindi siya tumigil. Minsan may mga tao a-attend sa church this week, next month. Mainit ng 2 buwan. After 3 months, may nangyari. Hindi mo na naman makita. Minsan may message pa ako, nag-hibernate lang po ako. Spell, hibernate. Hindi nga alam i-spell yung hibernate, ginagamit yung term. Magpapahinga lang po. May ganon, magpapahinga sa pagsamba. May ganon, magpapahinga sa paglingkod sa Lord. Hindi dapat ganon. Kaya magtataka pa kung ba't hindi ka pinagpapala ng Lord. Pati tuloy yung pagpapala, nagpapahinga sa buhay mo. Kasi ikaw konting kibot, konting problema, pagsubok. Kahit pa nga hindi konti, kahit pa marami, kahit hindi magaang, kahit mabigat. Ang Christian na gusto pinagpapala ng Lord, hindi titigil. Hindi titigil. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ginawa ni Paul? He kept on doing this for 2 years until what? Many in that province heard the word of the Lord. So ano ang buhay na pinagpapala ng Lord? Listen to this, yung may mga prayer request. 1, life of service. 2, life of training others to serve God. And 3, a life of reaching people for Jesus Christ. Yan yung ginawa ni Paul. Naglingkod, tinuruan ng ibang maglingkod din, at
naghihikayat ng mga taong mapalapit kay Jesus Christ. Look what happens. Look what happens when a person lives such a life. Verse 11 says, God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Again, I'll read. God did extraordinary miracles through Paul. Amen. So that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Grabe, no? Hindi lang nagkakaroon ng himala dahil pinagpipray niya. Kung babasahin mabuti, nagkakaroon ng himala na kahit pa yung mga ipinapahid lamang sa kanya, ipinahid kung kaninong may sakit, kumagaling din. No, hindi ko naman sinabi na pag ito'y kinuha nyo ngayon, instantly may gagaling. Ang point lang natin is, ganun katindi yung pagpapala ng Lord sa buhay ni Paul because he lived a simple, blessed life, a life of service, training, and reaching people to the Lord. That, as a result, extraordinary miracles were happening in his life. Now, this is our second belief, that God wants us to live a life of extraordinary miracles. That God wants us to live a life of extraordinary miracles. Na kung ginawa niya kay Paul, walang sinasabi sa Biblia na hindi pwedeng gawin ng Lord sa iyo ngayon. Na kung paano nagkaroon ng himala through the life of Paul, pwede rin magkaroon ng himala sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pwedeng maghimala si Lord through you. Pwedeng maghimala ang Panginoon through you. Praise God. That's why Jesus, He taught His disciples to live a life of extraordinary miracles. Nung si Jesus nandito sa lupa, He taught His 12 disciples. He said to them, live a life of extraordinary miracles. Don't just watch me do a miracle, sabi ni Jesus. I want you to live a life that does the same. Again, gaano karami sa atin tonight, may pinagpipray na himala na mangyari sa kanyang buhay. Pakitaas nga ang kamay. Sino yung nagpipray ng ganyan? Magka-miracle si Lord in your life. Praise the Lord. And I pray that you will receive that miracle even tonight. Pero nako, taasan nyo pa yung pangarap. Hindi lang yung makatikim ka ng himala. Ano daw ang pag-pray natin? Sa pamagitan ng buhay mo, dumaloy ang himala. Na hindi lang ikaw yung tagatanggap, ikaw ang maging daluyan ng himala para sa iba. Hindi ba masarap yun na merong may sakit, papatawag ka? Akala kasi albularyo, itsura mo albularyo. Akala mangkukulam. May pagkamangkukulam pala ang itsura. Hindi! Ba't ka pinapatawag? Seriously now. Kasi nakikita nila yung glory ni Jesus Christ sa iyong buhay. Yun ang magandang encouragement o magandang appreciation ng tao sa iyo. Pag nakikita mo ka mo, your face is like a face of an angel. Yeah. Yung smile mo is very encouraging. Yung glow ng mata mo kakaiba. Ano ba sabi nila? The eyes are like the window of the soul. Kaya pag ang mata raw, tinignan, makikita ano nangyayari sa puso. Kung halimbawa, mabait, mabuti, mapagmahal, mapagpatawad, payapa, content, nakikita raw sa mga matayan. At nakikita rin din kung ito punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng puot, punong-puno ng galit, tampo, pagdududa, paninira sa kapwa-tao. Malalaman mo daw hindi lang sa nguso, kundi pati sa mata ang tsismosa. Makikita mo rin daw dyan sa mata ang taong may mga maiitim na balak para sa ibang tao. Di ba minsan pag may dumaan, bawa maganda, wala namang masamang tumingin. In fact, pag meron kayong boyfriend, meron kayong asawa, napapalingon, ibig sabihin lang na na-appreciate pa rin yung kagandahan. Pag halimbawa, lalaki dumating, lumingon din siya, doon ka medyo kabahan na. Kasi ang usapan, babae gusto niya. Diba? Pero yung napapalingon din, doon ka medyo mag-isip-isip. Pero, ganun ang tao Kung ano yung na-appreciate mo, nakikita mo. Kaya napakahalaga na hinihipo ng Lord ang puso kung ang eyes are the window of the soul. Kasi, saan mo gagamitin ang mata mo? Tingnan mo nga ang mata ng iyong katabi at basahin mo. Ano nakikita mo sa kanya mga mata? Kabanalan ba? Kabanalan ba? Kapayapaan ba? O puot? O sama ng loob?
Abay, gusto ng Lord, hindi ka lang makaranas ng miracle, ang gusto ng Lord sa buhay mo, dadali ang miracle ni Lord. Kaya ano dapat ang gawin natin? Isuko ang buhay sa God. Maging disciple ni Jesus Christ. At katulad niya, live a life of extraordinary miracles. Magbabago ka sa Panginoon. Ako pinagpipray ko, higit sa lahat, ang mga tao umaattend sa church natin, pag tumanggap na kay Jesus bilang Lord and Savior, maging mabubuting tao. Na kung ba sabihin nila, umaattend yan dyan sa Rise of Church. Kaya pala mabait. Parang yung pastor nila. Hindi yung sa umaattend na church yan. Dyan daw sa Rise, kaya pala ganito. Yung pastor siguro niyan, ganyan din. Yung patpat ako nasis Sa mga pinagagawa mo, wala naman akong kinalaman. Ayun, ayoko makakatagap ng message. Pastor, pagsabihan mo nga yung miyembro ng church ninyo, pero mo parang, ano ba naman yan? May tinuro ba ako maging salbahe? May tinuro ba ako magmura ka sa kapwa-tao? May tinuro ba ako na huwag ka magpatawad? May tinuro ba ako na mangialam ka ng buhay ng may buhay? Hindi mo makaririnig yan sa mga mensahe natin Ang itinuturo natin, paano mas maging mabuting tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen! I pray that happens. At hindi ka lang manatili dun sa pagiging mabuti, kundi maging disciple ni Jesus Christ. Matthew 10:1-8 says, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to cast out evil spirits and to heal every kind of sickness and disease. Here are the names of his 12 disciples: Simon, Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James, Thaddeus, Simon, Judas Iscariot. Jesus sent them out with these instructions. Don't go to the Gentiles or the Samaritans, but only to the people of Israel, God's lost sheep. Go and announce to them that the kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cure the lepers, and cast out demons. Give as freely as you have received. Yan ang lifestyle na gusto ng Lord maging buhay nating lahat. Hindi lang yung pastor, hindi lang yung mga leaders ng church. Yan ang lifestyle ng gusto ni Lord, maging buhay nating lahat. Ano sabi dun sa verse 5? Jesus sent them out with these instructions. Don't go to the Gentiles or to the Samaritans, but only to the people of Israel, God's lost sheep. Go and announce to them that the kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cure the lepers, and cast out demons. Give as freely as you have received. Wow. I pray to the Lord that will be our life. I pray to the Lord that is what you and I will experience through Jesus Christ. And God commands us to continue making disciples who will live in the same way. God commands us to continue making disciples who will live in the same way. Yun yung disciples na trinain ni Jesus. Ganun dapat. Shares the word of God and does miracles through their ministry. Shares the word of God but does miracles to their ministry. Why will I want lesser than that? Bilang pastor ng church na ito, o kung sino man nakakarinig ng ating message on YouTube, kung ganong klase yung mga disciples ang rinaisat ni Lord, hindi po pwede na ang church na to at kahit ano pang church na sinasabing Christian church siya, hindi rin ganun nang i-produce. Because at the end of the day, this church is not my church. This church is not even our church. It is the church of Jesus Christ. At dapat ang i-produce ng church na to, yung klase ng disciples na nung pa may ganun yung disciples na rin-raise up ni Lord. Hindi mga disciples na konting problema, ayoko muna mag-church ngayon. O bakit wala, may tampo ako. Tanda na, nagtatampo pa. Malapit ka na mag-life begins at 40, may mga ganyan ka pa. Minsan din yung mga drama natin sa buhay, yung magsawa ka na. Minsan may mga tao lang yung tao lang. Buti sinabi mo sa akin, wala naman sa itsura. Tao pala. Yung mga ganyang mga hirit, yung para lang makalusot. Minsan ang tagal ng Kristiyano, tapos wala pa rin pagbabago sa buhay. Nakaka-frustrate yun. Huwag mo isama, ihalo sa mga magagandang babae, girlfriend and lahat. Wala nang masama kung talagang
yung isa doon, yun ang God's will. Pero yung lahat talaga, tutuhugin. Tapos bawat isa doon hindi na tuloy a-attend ng church dahil pag nakakarelasyon ka na parang pak, tapos na. Yung peng, tapos na. Ang daming Kristiyanong ganyan. Pag nalaman mo kasaysayan, galing sa church, A, B, C, D, E, parang di ba? Sa lahat ng lugar merong mga God's will. Pwede ba yun? Ang daming God's will. Minsan, ayoko umattend dyan sa church na yan kasi pag umattend ako sa church na yan, makikita ko si ganyan. Isipin mo, dahil sa'yo, merong ayaw umattend sa church. Hindi ba dapat mahiya ka sa ganon? At sabihin mo, Lord, ayoko nang ganyan ako, yung ugali ko ganyan. O kaya ang bait-bait sa loob ng simbahan, sa bahay naman, salbahe. Kung pagsabihan ng asawa, kung pagsabihan ng kapatid, o kung tratuin ng magulang, hindi pwedeng tumatagal na Christian ang bibig, hindi na kokorek. Pwedeng dati, mura ka ng mura. Ngayon, mura na lang. Di ba? Mura ng mura. So at least ngayon, mura na lang. Kasi dumating ang araw, muna lang yan. Wala nang ra. Kasi nababago na yung lingwahe. Ang pangit. Umattend ng church. Pagkatapos, biglang merong, di ba, ang daming ina. Ang daming ama. Hindi maganda yun Tapos umaawit pa, kumakanta, tumutugtog, tapos iba pilosopo pa. Kaya nga ako hindi ako maawit Kaya nga ako hindi ako tumutugtog So tama yun? Na dahil hindi ka nagpapabago sa Panginoon, hindi ka tuloy nga maglilingkod. So dapat bigyan ka ng trophy. Kasi sabi niba, at least ako hindi ako hipokrito. Hindi ka nga hipokrito, pero masamang tao ka pa rin. So wala pa rin pagpapalang dadali sa iyong buhay. Kaya ano napakahalaga? Isuko ang lahat sa Panginoon. Isuko ang lahat sa Panginoon. Tulad ni Paul, lahat tayo. May kasaysayang hindi maganda. Pero napakabuti ng ating Diyos. Kung yung ibang tao magi-give up na sa'yo, kung ibang mga tao sumuko na sa'yo, may gano'n kaya? May mga nagsabi na sa akin ganyan, ako, pastor, suko na ako sa asawa ko. Kayo na po bahala sa kanya. Ang totoo, pinasa Diyos ko na po siya. Pinagpipray ko po gabi-gabi na magbago, hindi nagbabago. Kaya pinagpipray ko po, kunin mo na Lord ito. Iba yun na prayer. Kunin mo na ito, Panginoon. May mga tao nag-give up na sa iyo, may mga tao nag-give up na sa atin, pero praise God, si Lord, He will not give up on you. Kung wala nang nagtitiwala sa iyo, si Lord, siya magtitiwala sa iyo. Ang Panginoon nagsasabi sa iyo, anak, alam ko may pagkabaliw ka. Anak, alam ko may pagkamatigas ang ulo mo. Pero, love pa rin kita. At gusto kong makita mo na kahit sa ganyan, kahit anong kalagayan mo ngayon, God's power is amazing. Nothing can stop God from changing people's hearts. Amen! Walang imposible sa Lord. Kaya pakitapik nyo ang inyong mga katabi, may pag-asa ka pa, kapatid. May pag-asa pa tayo, kapatid. May pag-asa pa. Sabihin nyo nga ito sa inyong mga katabi, may pag-asa pa ang mga baliw. May mga pag-asa pa ang mga sinasapian. May pag-asa pa. So kung si Jesus nag-produce ng mga disciples na serves God, trains others to serve Him, reaches people and brings them to the church. Kung si Jesus nag-produce ng mga disciples that shared God's word and performed extraordinary miracles, hanggang sa kasalukuyan, dapat ganun. And that's why this pastor, like many other pastors in the world, we will not apologize to say that this is God's ministry for the church. This is God's ministry for us. We're not here to make you feel good. Although, I praise God kung you come to me and you tell me, Pastor, na-bless ako sa message, na-encourage ako. But I know that's just half of the deal. Hindi pwedeng puro lang encourage ang encourage. Hindi pwedeng masaya ka lang, pinagpala ka, tapos dapat mabuhay ka ayon sa buhay na gusto ng Lord na maging life natin. May utang ka ngayon. Sino man naman sa atin ang wala? Siguro isa o dalawa lang. Karamihan dito may utang. Hindi ko na patataasin ang kamay. Hindi na kailangan. Madali na makita ngayon. Sa upo pa lang, alam na. Tuloy ba, nagbago ng upo. Baka mabisto ako ni Pastor.
Ako, pag ikaw nabuhay ng isang simple, blessed life, a life of faith, a life of extraordinary miracles, see how God erases your debts. See how God makes everything beautiful in your life. See how God changes your reputation mula sa isang pangit na reputation, tinataguan. Minsan yung may mga tao na nararanasan na nila ngayon na tinataguan sila ng mga tao. O pag tumatawag ka, ayaw na sagutin. Kasi alam na nila, mangungutang ka na naman eh. Dati excited sila makipagkita sa iyo. Ngayon parang, ay, busy ako. Ang dami mo ng friends ngayon na busy lagi. Lalo na pag ikaw ang tumatawag. Ang sakit kaya nun. At dapat mahabag tayo sa mga tao na nasa ganong sitwasyon. Hindi natin dapat husgahan. Dahil ilan sa atin nakaranas niyan. Ilan sa atin naiintindihan niyan. Kaya magpasalamat ka sa Lord kung ngayon ay wala ka sa ganong sitwasyon. Pero just in case you are, even that, God can change. O di naman kaya yung reputation mo pagdating sa love life, merong notorious, kaya ang pangalan sa Facebook, iba. Ang accounts, 5. Hindi na tuloy natin malaman alin talaga account na ginagamit kasi may tinataguan dito, tinataguan dyan. God can change people. God's in the business of producing disciples who will do great things. As we close, here's a verse, Mark 16:9-20. Mahaba-haba, pero ang ganda ng kwento. Listen to this. It was early on Sunday morning when Jesus came back to life. And the first person who saw him was Mary Magdalene, the woman from whom he had cast out 7 demons. She found the disciples wet-eyed with grief and exclaimed that she had seen Jesus and he was alive. But they didn't believe her. Later that day, he appeared to 2 who were walking from Jerusalem into the country. But they didn't recognize him at first because he had changed his appearance. When they finally realized who he was, they rushed back to Jerusalem to tell the others. But no one believed them. Still later, he appeared to the 11 disciples as they were eating together. He rebuked them for their unbelief, their stubborn refusal to believe those who had seen him alive from the dead. And then he told them, "You are to go into all the world and preach the good news to everyone, everywhere. Those who believe and are baptized will be saved, but those who refuse to believe will be condemned. And those who believe shall use my authority to cast out demons, and they shall speak new languages. They will be able even to handle snakes with safety. And even if they drink anything poisonous, it won't hurt them. And they will be able to place their hands on the sick and heal them." When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down at God's right hand. And the disciples went everywhere preaching. And the Lord was with them and confirmed what they said by the miracles that followed their messages. Amen. Mary Magdalene, katulad ng marami sa atin, maraming sapak, maraming kabaliwan, hindi maganda background, kung ano nung mga nangyari sa buhay. Di ba pag ang pangalan ay Mary Magdalene, alam mo na ibig sabihin? May kilala ba kayong mga babaeng parang si Magdalena? O kahit palalaki, na para ring si Magdalena. Ano sabi? May 7 masasamang espiritu. Pero pinalayas ang Lord lahat ng karga. Lahat ng sabit. Minsan may mga tao, kaya ang gulo ng buhay, may karga. Totoo yan. Minsan may mga tao, kaya kung ano nagagawa, na hindi naman dapat ginagawa, may karga. Minsan meron kayo makikilala sa buhay, na bakit paulit-ulit na lang ang sapak sa ulo, may karga. Buhat-buhatin nyo konti yung inyong katabi. Tingnan ninyo. Try nyo lang. Practice lang. May karga. Pero tingnan mo, sa kanya unang nagpakita si Jesus, which tells you, kahit ano karga, kahit sinasapian ng masasamang espiritu, pag gustong palayain ni Lord, baguhin ang buhay, nothing can stop God. And Mary Magdalene was the first one to see. And then what? She believed. At ano ginawa niya?
she began to share and share and share to people. Kahit pa nga walang naniniwala sa kanya. Ang ilan sa inyo parang ganyan. Sa pangit ng reputasyon nung araw, sa dami ng mga nagawang hindi maganda nung araw, sa kasalukuyan wala pang naniniwala. For now. But don't stop. Don't stop. Because it's God's will for you to live a life that shares His Word. Ano pa sumunod? Nag-appear na naman si Jesus sa iba niyang mga disciples. So umpisa, hindi rin niya nakita eh. Noong umpisa, hindi rin nakita ng mga disciples niya. And that again is a lesson. Sometimes tayo mga Christians, gumagawa na si Lord sa ating buhay, pero hindi natin nakikita. Until dumating yung time na ino-open ng Lord ang spiritual eyes mo, ino-open ng God ang iyong faith, and you begin to realize, God is amazing. Sometimes it will be a problem that will make you believe in God's miracles. Sometimes it is a tragedy. Sometimes it is an unbelievable trial. But make no mistake about it. If you're a disciple of Jesus Christ, you will see Jesus. You will see Jesus glorified through your life. Kaya kung ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, mag-antay ka lang because you will see Jesus glorified through your life. You will see Jesus glorified through your life. And so later, He appeared to the 11 disciples as they were eating together. Isipin mo, yung 11 disciples na to, nakasama si Jesus ang mas matagal kaysa doon sa ibang mga disciples. Kung si Mary Magdalene hindi nakita si Jesus, may excuse. May sapak eh. May kabaliwan eh. May kargang masamang espiritu. Pero nakita rin. Kung yung mga disciples ang kasama niya naglalakad, hindi nakita si Jesus, may excuse pa rin kasi hindi naman sila ganun ka-close kay Jesus Christ. Pero itong 11 disciples, kasama niya halos araw-araw, hindi pa rin siya nakita. What can you learn from there? What can you learn from there? It is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. It is not by works, but by the grace of God, by which you develop faith, by which you and I begin to have this faith that can move mountains. At the end of the day, galing pa rin sa Panginoon. Kaya pwedeng matagal ng Christian, pwedeng umaattend ng service natin, attend lang, labas, pero walang himala sa kanyang buhay. Gusto mo bang matapos na yung ganong buhay? Say amen! Say amen! Hindi yung a-attend, uuwi, pareho pa din. Dapat a-attend, uuwi, binago ni Lord. Amen! Uma-attend, umuuwi, may himala. Amen! And that is God's desire. And He said in verse 15, and then He told them, you are to go into all the world and preach the good news to everyone, everywhere. Kaya galing ka dito, may napakinggan ka, paglabas mo, i-share mo. I-share mo. And those who believe and are baptized will be saved. But those who refuse to believe will be condemned. So yung maniniwala. Yung hindi. Ang importante, sumusunod ka sa Panginoon. And then what will happen? Again. The point we're driving at, even at the start of this message. What's going to happen if you live a life of service? If you will live a life training others? If you will live a life reaching people for the Lord? This is what will happen. And those who believe shall use my authority to cast out demons, and they shall speak new languages. They will be able even to handle snakes with safety. And if they drink anything poisonous, it won't hurt them. Ano ibig sabihin? Pag hindi mo pa panahon, hindi mo pa panahon. Habang lumalakad ka sa paglilingkod sa Lord, God's protection is upon you. The only time na mamamatay ka dahil sa sakit o dahil sa aksidente kung parte ng will ni Lord na ikaw ay kunin in that way. Pero, yung kung anong sakit ang nandiyan, kung anong mga nangyayari sa sanlibutan, kahit sa ekonomiya ng bansang ito. Kailan ba natapos yung recession na yan? Yung recession na yan, hindi nga ma-spell ng iba, diba double C dyan, saka double S. Iba nga, akala pa tipa spelling yan. Diba? Recession. Wala ka nga alam sa economics at saka sa stock market. Huwag ka maabala dyan, huwag ka mag-alala. Iba, grabe na ang recession. Recession ka na recession, spell. Spell recession. Anong alam mo sa stock market? Anong alam mo sa pagtaas ng langis? May gasoline station ka ba? Alalang-alala. Alam mo naman, nagtitinda ng langis sa Pilipinas. Yes, it goes up. Yes, it goes down. The economy is good. The economy is bad. There will always be a new sickness appearing every now and then. But God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya ang Panginoon, ang mga anak niya, is always under the protection of God. Maniwala ka dyan.
Yun yung ibig sabihin na they will be able even to handle snakes with safety. And even if they drink anything poisonous, it won't hurt them. Na kung may nangyayari man sa buhay mo ngayon, inaalaw ni Lord. Kasi may tinuturo siya sa iyo eh. Part ng pag-build ng faith mo. But believe this, you have the protection of the Lord. At ito pa, they will be able to place their hands on the sick and heal them. Minsan pa nga, tapikin nyo yung mga katabi sa kanilang mga balikat, dalawang kamay, the one on the left, the one on the right. Sige, tapik lang, hawak lang, stay there. Keep your hands on the person seated next to you, left and right. Ganyan, left and right. Okay. Diba? Left and right. Tapikin nyo lang. Diba? Masarap bang tapikin? Masarap bang akbayan? Yung iba, baka may future, ha? Baka iba may future. Pero habang nakatapik, nakalagay na ganyan, isipin mo, God's power can flow through you. Na kung may sakit yan, gagaling siya ngayon. O kaya, wala namang sakit, nagkaroon. Pangit naman nun. Virus pa. Hindi pala nagugas ng kamay. What power is available for you as you live a life of faith? Amen. Walang trabaho, magkakatrabaho pag linayhans mo. Walang lisensya, magkakalisensya pag linayhans mo. Walang boyfriend, magiging kontento. Magkaka-boyfriend din pag linayhans mo. Walang pera nung linayhans mo. Binuksan ang bag, nagkaroon. Chinek ang ATM account, nagkaroon ng laman. One time, I was preaching here in the UAE in another church. And then, we went to this ATM machine. Hindi pa ako resident nun dito. Tapos, it was one of those days na siguro nag-malfunction in whatever banking system. Yung aking ATM card na Philippine-based, hindi siya Dubai-based bank. Pinasok ko just to check the amount. Tapos, in short, dapat ang nandun lang was only like 3,600 dirhams. And then when I checked it, it was 36,000 dirhams. Hindi ako makapaniwala. Linabas ko ulit. Pinasok ko ulit. Chinek ko ulit. Ayun na naman siya. 36,000 dirhams. Tinawag ko pa si Jepo, yung assistant ko. Sabi ko, alika dito, print out pa namin yun yung laman. So it must have been a banking malfunction. And it was not a Dubai bank, it was a Philippine bank. Hindi pa ako resident, paalis na ako. So it wouldn't be a problem kung winidraw ko na yun. Ang mali ko lang, hindi ko winidraw. Pagkatapos siguro ng isang buwan, chinek ko ulit, wala na yung amount. Sayang talaga. Meron talaga nagsabing, sayang talaga. But there you saw, at any moment in life, what could be a malfunction could be a miracle. Minsan meron isang kapatiran, bumaba sa taxi, dito sa UAE. Pagbukas ng pintuan, may nalaglag na 200 dirhams. Wala na siyang pambayad o panggastos the whole day. Ang dami tuloy nagtanong, sang spot yan? Saan bang lugar yan na umiihip ang hangin at nagkakaroon ng 200? Some of you may say, what a fantasy. Some of you may say, does that really happen? Well, if you don't want to believe in miracles, that's your choice. But there are those who are here tonight whose eyes are being opened by the Lord, whose hearts are being drawn closer to Him. God is showing to you that He wants you to become His disciple. Hindi lang pupunta ka sa church para ma-encourage. Pinapapunta ka ng Lord sa church to become a disciple who will not only receive a miracle, but will live a life that does miracles. I pray that there will come a day, ipapatawag ka para ipag-pray ang may sakit sa isang ospital. I pray that there will come a day that you will see even the dead rise from the grave. It happened, it continues to happen, and nothing can stop God from making it happen in your life.
And the disciples went everywhere preaching, and the Lord was with them. Yun ang pinakamasarap. And the Lord was with them. And the Lord was with them. May problema ka ngayon, but the Lord is with you. Amen. May pinagdadaanan ka ngayon, but the Lord is with you. Amen. Discouraged ka, but the Lord is with you. And God will confirm His presence in your life through the miracles that God will perform through your life. Now, in order for us to live a life of faith, to live a life of extraordinary miracles, take note of these three things very quickly before we end our message tonight. Number one, pray for increase. Pray for an increase of faith. Iba sa atin may faith na pero kulang pa. Pray for an increase of faith. Luke 17 verse 5, the apostles said to the Lord, increase our faith. Some of you, this should be the prayer. Some of us, ito ang prayer dapat tonight. Lord, increase my faith. What else? Hear messages about Jesus. Hear messages about Jesus. Pakinggan mo ng pakinggan kung ano ginagawa ni Jesus Christ. Let it build your faith. Romans 10:17, no one can have faith without hearing the message about Christ. No one can have faith without hearing the message about Christ. Even as you're listening to this message tonight, God is building faith in the lives of His people. Even as you're hearing His message now, God is building faith in your heart. Yung mga may doubt dati, inaalis ni Lord. Yung mga taong nadidiscourage, naguguluhan, God is changing your mindset. And He's replacing it with a mind of Christ, with a mind that believes that nothing is impossible with God. And yes, exercise your faith. Hindi naman pwedeng usap lang to. We need to exercise our faith. Jude 1:20-21 says, but dear friends, use your most holy faith to build yourselves up. Praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the Lord Jesus Christ with His mercy to give you life forever. To give you life forever. Ito na yun, sabi, use your most holy faith to build yourselves up. Gamitin mo ang pananampalataya mo. Kaya kung meron kang problema, meron kang pinagdadaanan, gusto ng Lord, magamit mo ang faith mo. May sakit ka, but inalaw ni Lord? Gusto ng Lord, gamitin mo ang faith mo. Nawalan ka ng trabaho, gusto ng Lord, gamitin mo ang faith mo. Nawalan ka ng boyfriend, gusto ng Lord, gamitin mo ang faith mo. May problema ka sa asawa mo, sa pamilya mo, sa buhay, sa pera, gusto ng Lord, matuto ka sa faith. Gamitin mo ang faith mo at hayaan mo si Lord maghimala sa iyong buhay. Kaya ano sabi? Keep yourselves in God's love. Keep yourselves in God's love. Ibig sabihin, sumunod sa Lord. Hindi naman pwedeng faith, walang ginagawa. Hindi pwedeng faith, salbahe pa rin. Hindi pwedeng faith, kuripot pa rin. Hindi pwedeng faith, hindi rin nagpapatawad. Keep yourselves in God's love. Amen. Keep yourselves in God's love. May pagagawa ang Diyos. May tinuturo ang Diyos. Kaya maghihimala ang Diyos. As we close our message for tonight, whatever it is you're praying for, whatever it is that you need, whatever it is that you're asking God right now, remember this always. Remember this always. Remember this always. By faith, it will happen. By faith, it will happen. And I say it again, and if you believe in this, say amen. By faith, it will happen. Matthew 9:29-30 says, then He touched their eyes and said, because of your faith, it will happen. Because of your faith, it will happen. Aming Diyos at aming Ama, salamat po na minsan pa pinaalalahanan mo kami na kailangan kaming mabuhay ng may pananampalataya. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon that we have been discouraged and disappointed, nadala kami. Minsan nagdududa pa kami kung totoo nga ang Diyos. Makapangyarihan nga ba siya? Minsan may konti kaming tampo maging sa Panginoon, patawarin niyo po kami sa ganitong maling pag-iisip. At turuan mo po kami na maituwid ang mga mali sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na mabuhay ng may kabanalan at katapatan sa inyo. At turuan mo kami, Panginoon, na mabuhay ng may pananampalataya kay Jesus Christ. Let your word become so simple yet practical, we may apply it to what is happening to us right now. Panginoon, may mga kapatid kami ngayon na may mga needs. Ang iba mabibigat na pangangailangan.
ipinapanalangin po namin, maghimala ka. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sino man sa atin ngayon, kailangan ng himala mula sa Diyos. Ako'y naniniwala, walang imposible sa Kanya. Minsan mo pang itaas ang yung dalawang kamay sa Panginoon. At sa pagtaas ng dalawang kamay na yan sa Kanya, ano man yung ating prayer request, maniwala tayo, God is a miracle working God. Lord, yung may sakit, pagalingin mo in Jesus' name. Yung walang trabaho, bigyan mo ng mas magandang trabaho in Jesus' name. May problema sa visa, may problema sa pamilya, may problema sa utang, may problema sa bangko, sa credit card, may problema sa love life, may problema sa mga kapatid, may problema sa magulang, may problema sa ministry, may problema siya sa kanyang nakaraan, may problema siya sa kanyang buhay. Panginoon, kilala mo, kita mo, alam mo ang pangailangan ng bawat isang naririto ngayon. At ang panalangin ko, aming Diyos at aming Ama, maghimala ka. Ipakita mo sa iyong mga anak ang iyong kapangyarihan. Turuan mo kami manampalataya na hindi lang kami tatanggap ng himala, kundi sa pamagitan ng aming buhay, maghihimala ka. Ang mga kamay na nakataas sa iyo, Lord, hindi lang mga kamay na humihingi ng pagpapala, ang mga kamay na yan, Panginoon, hipuin mo upang magpala sa iba. Hayaan mo na ang mga kamay na yan, Lord, pag humawak ng may sakit, gagaling. Hayaan mo na mga kamay na yan, pag tumapik ng mga taong bagsak ang kalooban, marirevive sila. Pag tumapik ng mga taong walang pera, sila'y magkakaroon ng financial blessing. Hayaan mo, Lord, na lahat ng nakataas ang kamay sa iyo at sumusuko will receive today blessing upon blessing that comes from Jesus, our Lord and Savior. We give you glory. We receive our answers, Lord, from you. In Jesus' name, amen. Palapakan po natin ang Panginoon.